Ngayong gabi, darating sa Beijing, China si Pangulong Rodrigo Duterte para sa 4 na araw na state visit. Kabilang sa mga tatalakayin sa bilateral meeting ang pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at China. Ngunit duda ang ilang mambabatas na maiiwasan ng dalawang lider ang mainit na usapin sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Inaabangan na ang pagdating sa China ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa 4 na araw na state visit at pakikipagpulong sa ilang lider. Ngayong gabi inaasahang darating sa Beijing International Airport ang delegasyon ng Pangulo, habang sa October 20 naman ang nakatakdang pulong nito kay Chinese Premier Li Keqiang. Una nang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na hindi kasama sa bilateral meetings ang pagresolba sa maritime issue sa West Philippine Sea. Ito ay dahil nais ng Pangulo na maibalik ang tiwala ng China sa Pilipinas na umano'y nawala noong nagdaang administrasyon. Kinababahala naman ito ng ilang mambabatas. Because our economy has been improving the past several years, ay kaya nating kumbaga mag-maintain that stance. We keep our allies close, we develop new allies, but kung ang approach mo ngayon ay kalabanin yung dati mo ng kaalyado, for the sake of getting a new ally or allies, again, as I've said, it could boomerang on us. Pagpipilitin ho natin na mag-open ourselves more to China when it comes to trade, lalo nating binabaon ang ating sarili. Bakit? Meron tayong conflict of interest sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga pangamba, mayroon namang umaasa na makabubuti sa bansa ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa China. Ating presidente ay nandun na ngayon sa China. Tayong mga Pilipino ay maraming nag-aantay at nananalangin na sana ang ating presidente ay hindi naman ang bansa natin malulugi. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, House of Representatives.